Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Good evening world, good evening Philippines, lahat ng ating mga OFWs na nakatutok po sa ating YouTube at Facebook. At syempre sa lahat ng mga nanonood sa atin sa TV, UP Signal 101. Abogado de Campanilla, ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin syempre ang Abogada de Campanilla, Attorney PG Galang. Good evening. Hi, good evening, Mare. Hello po sa lahat ng manonood sa amin ngayon sa Facebook, YouTube, at Signal 101. Ayan, nasabi ko na ng hello world. Oo nga. Pero syempre, kailangan i-specify naman natin. Oo. Alam mo ba na ang daming nakatutok sa atin na nagsusubaybay dahil nga minsan may mga problema ang ating mga OFW sa ibang bansa. Kailangan nila ng tulong mo. Nagugulat nga ako, pero natutuwa ako dahil at least, di ba, kailangan talaga nila ng, minsan kasi, di ba, parang sino pa magkatanungan nila kung di yung mga tao dito, di ba? At saka hindi not for anything kasi yung mga kamag-anak nila taga rito, lahat ng problema binabato rin sa kanila. Oh, kawawa rin naman ng mga OFW. Diba? Pasan nila ang daigdig. Correct. Oh, Kaya pasan minsan, mas gusto nilang nalalaman nila ano nga ba yung karapatan nila. At saka syempre, alam mo, pag ikaw nakapunta na ng ibang bansa, parang meron ka ng angas factor. Teka muna, I think I know the law. Parang I want to know the law, you know, like that. So I have to ask lawyers. Well, actually, isa yun. O, totoo. Parang, sometimes in other countries, mas ano sila, mas based ang kanilang sa rule of law. Ang kanilang the way they solve problems. Correct. Based on rule of law. So, mahilig silang kahit isang kibot lang, abogado na agad. Correct. Oo, diba? Pero alam mo Which ba- may be a good or bad thing. But That's correct. That's correct. Alam mo ba, mga Pilipino, pag nasa ibang bansa, lahat sumusunod sa law? Nagtataka nga rin ako doon. Bakit pag dito parang hindi? Oo, bakit sana naman dahil dito, maging masunurin tayo, di ba? Huwag tayong pasaway. Kasi parang dito, pwede daw silang lumusot. Actually, siguro nasa kultura yan kasi parang pag nasa bahay ka, komportable ka eh. Oh, totoo naman. Diba? Komportable ka eh, na parang alam mong mahal ka ng mga magulang mo, na patatawarin ka. Alam mo yung kunwari, ano sila, yung nag-beating the red light, ganyan-ganyan. Tapos pa-cute lang dun sa okay na. Pakit. Oh, I am very sorry. Yeah. Mga ganyan. Oh, Pero totoo. kala lang niya yun. Mas gutom. Hindi, joke lang. Pero ibig sabihin, parang pagka nagkataon na dito sa Pilipinas, mas madalas yung mga petty crimes na tinatawag. Yung mga petty, nagtatapon ng basura sa labas. Yung mga ganon. Ayan, actually maganda ano yan. Lagi ko sinasabi na sa Pilipinas, okay, kahit na madami tayong mga problema ganyan, hindi uso sa atin ng serial killer. Ay, Diyos ko, sa Amerika, ang dami niyan. Oo, alam mo ba, kasi hindi tayo malungkot. Kasi feeling ko ang serial killers, parang feeling ko, born out of loneliness rin di ba? Depression. And isolation. Ay, naku, kahit na gusto mo maging... Walang may love sa kanya, kaya ganyan. Kasi pero sa Pilipinas, alam mo kung bakit walang ganon? Oh, bakit? Ang daming marites. That's very... Diba yung Diba? any weird behavior, marereport ka na ng mga kapitbahay mo. At saka hindi, ito na nga, ito na. Sa kanina, dun sa aming opisina, may na-aksidenteng motor. O, di ba? Oh. Naalala mo yung sa Commonwealth, yung inararo niya yung lahat ng di ba? Kawawa yun, di ba? Parang medyo kargado pala yung Yes, driver na yun. naka-drugs ata siya. Naka-drugs, Kasi positive siya dun sa For drug Shabu, I test. think, Oo. Pero itong maganda, attorney, doon sa mga videos na nakita natin na lumabas na naging very viral, ang daming gustong mag-stop dun sa sakyan. Yung bang talagang nandun yung bayanihan ng lahat Na para tumulong. para tumulong na ma-stop yung sasakyan. Kasi yung isang truck talagang hinarang pa niya yung isang napanood ko yun. yung sasakyan na Kasi gusto tumakas eh. Kasi gusto tumakas, hinarang niya Pero nakatakas pa rin, nakatakas naka-U-turn rin. pa, pero may sumunod pa. May sumunod din. So, ganun ka affected ang mga Pilipino at kahit na sige na, hindi mo naman kasi alam kung anong mangyayari, di ba? Baka masagasaan din siya, mapatay din siya or anything. Pero they risk their lives for another person. Yan ang tinatawag natin pagmamalasakit ng tunay na Pilipino. Palakpakan natin mga kaibigan. Yes! Ang galing nyo mga friends. Really, di ba? Hindi kaya nga,
tingin ko nga, di ba, we might have problems. All countries have problems of their own. But I Yes. mean, I don't think na, kumbaga, lack of community and loneliness is one of them sa Pilipinas. Pagmamalasakit ng kapwa Pilipino, isa yan sa mga pinagmamalaki natin, di ba? Well, anyway, sige na. Dahil mapunta tayo sa iba, ito na yung number ng pagmamalasakit Okay, ito, natin. actually, memorize ko na to. Memorize mo na. Sure, ah. Nga, Ah, for sige. Globe, it's 0954-310-0331. And for Smart, it's 0961-770-8807. Oh, ang sinasabi nating pagmamalasakit, alam nyo po, kasi minsan, problema ng kapitbahay, itinatawag dito. O kahit hindi niya problema. Kahit hindi niya problema. Oo nga, parang asking for a friend. Yes, asking for a friend. Or Actually, minsan, yung balat mga kayo. ganon. Joke lang. O, sige, eto na. Asking for a friend. Ano. O, eto na, si Lorna. Siya ay 36 years old ng Laguna. Gusto ko lang po sanang humingi ng legal advice. May best friend po ako na pinagkatiwalaan ko ng husto. Nako. Yan. O, sa tingin mo, jowa ba ito pera? Tingin mo lang. Sige, hindi ko pa na ano yan. Feeling ko, jowa. Ikaw, ang tingin mo? Pera. Sige. Sige. O, sige, Kaya ano kaya? nasabi Ano sa kaya? kanya, Ano kaya kaya? Okay. ang mga salawin ko tungkol sa aming supervisor. work. Work. Ay, mali tayo pareho. Okay, Ngunit nalaman ko na sinend niya sa office ang screenshot ng private conversation Ay, namin. nakaw. At dahil dito ay natanggal po ako sa trabaho. May legal action po ba akong pwedeng isampa laban sa kanya dahil sa paglabas niya ng aming pribadong usapan? Yes na yes yan. Dahil ngayon, di ba, meron tayong cybercrime, tsaka Data Privacy Act. Actually, sa cybercrime, kasama sa mga bawal na acts na pwedeng gawin ngayon ng tao ay to sharing private conversations without your consent online. Alam mo, attorney, there are times talaga tinatamad ka ng mag-copy-paste. Ini-screenshot mo na lang, pinadadala mo na lang, Yes. di ba? Actually, ang nasa, kung wala namang intent to harm, kasi kasama yan with intent to harm. Ito, with intent to harm, to dahil parang pinadala sa boss mo para masira ka at nawala ka tuloy ng trabaho. Yan. So ito, yes. But just the fact of you, kaya ngayon, di ba, uso ngayon na nagpapaalam, can I share your email? Or is it okay if I forward your message to ganyan? That is not just be out of politeness, but also parang to protect yourself from akusahan ka na nag-share ka ng email or ng private conversation natin without the other person's consent. Okay, ayan. Okay. And that is actionable, may mga penalties po 'yan. Ay, nako. Unfortunately, dun sa kaibigan niya na pinagkatiwalaan niya, bakit naman Oo gano'n? nga, Diba? Nek. Nakakasad. Nawalan Oo. tuloy ng trabaho yung ating Oo. texter. Oo. Pero, siguro, honestly, I understand. Naggalit siya. No? Galit siya talaga. Natural, wala na akong trabaho, no? Hello? O naman, So parang kung Ano kaya yung motibo ng kaibigan niya? Tanong lang. So, Siya ba ang papalit dun sa posisyon niya, I gano'n? don't know. So dalawa lang yan, either inggit, jowa, or pera. So tayo, baka doon sa isa. Ako, I voted for jowa. Ikaw, you voted for For pera. money. O, ngayon, Oo. mukhang inggit. Well, anyway. Diba, bakit naman ganun, diba? Hindi ko alam kung ano yung nangyari sa inyo. Anyway, so meron kang karapatan na magdemanda, okay? So, go ka na kung gusto mo talaga. Pero ang pagdedemanda, sa totoo lang, medyo napakahirap din yan, ha? Oo nga, Ala natin, simple yung pagdedemanda, pero may abogado, may ganito, Minsan nga, pag sa mga ganyan mga bagay, wag mo na lang siyang friend. Kahirap talaga, Wag mo na lang siyang friend. Alam mo, sa totoo lang, ngayon, attorney ha, ikaw ha, alam ko, you've been with, with your profession for so long. Pagka may utang sa'yo na 1 million, 2 million, papademanda mo pa siya? Depende, 'di ba? Pero after a while, at saka okay. Yes, papademanda ko pa rin 'yan just for para lang hindi masabi noong may na pinabayaan. But I always warn yung client Oo. na parang the likelihood of collection or That's the correct. likelihood of kasi usually yung mga ganyan nagtatago yan ng pera. But usually sa mga kumpanya kasi, it's good to file a case
just for precedent na para malaman ng mga tao na hindi nila pinakakawalan You have yan. a point. You really have a point on that. Kasi yung iba sinasabi nila parang 1 million, 2 million, tapos mag-abogado ka pa. Alam mo, minsan, ito lang yung sa akin. Minsan nagdedemanda ka, hindi out of money, but out of principle. Yes, at saka parang, No? para malaman ng mga, lalo na kunyari if it's against an employee that embezzled money, para lang malaman ng mga ibang employee na, Totoo. na hindi nyo pinakakawalan yung mga ganyang bagay na kahit gano'ng kaliit, kakasuhan nyo. It's preventive from for others na parang na wag nilang gawin yan Correct. dahil pumapalag itong taong to. Correct. Oh, sige, eto na. Hoy, ang layo ng ating Oo caller. nga, katuwa naman. Okay, from Mindanao. Sige. Lynn from Mindanao, sana maganda ang signal. Lynn, magandang gabi. Si Mari Yao ito at si Attorney PG. Good evening. Good evening po. Ay, Lino, kahit Mindanao siya, linaw ah. Ang linaw, oo, diba? Nakataas siguro kamay niya. Oo nga. Ang ganyan, no? Siguro. Nasa taas siya ng signal eh. Mount Apo. Oo, sa tingin ko ganyan siya. Okay, Sige, sige. anong problema mo, Lynn? Oh, yes po. I'm an ESL teacher po. Ano dito daw? sa Mindanao. ASL. Native camp. ALS. Ano yung ALS? Hindi ko naintindihan. ESL po. At online teaching English po. as a second language. Okay, ESL. I got it. English as a Okay, second sige. language. Okay. Okay, then? Yes. May ano pa kasi ako sa native camp. Tapos, Native yung camp? hub po namin dito, yes po. Yung hub po kasi namin dito is gumagamit kami ng mga PC nila, complete set, tapos Gumagamit- daw gumagamit internet ng? connection. Gumagamit po kami. Bali, nag-duty po kami. Ginamit lang namin yung mga PC nila, yung account na ay mga PC. Wi-Fi. Wi-Fi. Okay, sige, got it. Okay. So, ginamit Tapos, nyo ang PC at Wi-Fi ng native camp. Eh, hindi po. Yung hub po namin. Yung hub po kasi namin Hub. is Yung hub nila. part... Ako. Okay, yung hub nyo, ginamit nyo yung PC at saka, bakit naman, sige, tuloy mo. Okay po. So, yun po. Every cut-off po namin sa NC, laging may party yung hub po namin. Bali yung nag-manage po sa amin. 20% po every cut-off po namin sa native camp as an online teaching po. okay. So, may komisyon. Opo, commission po nila. Bale. Oo. Tapos, so, okay naman po ako dun sa 20%. Wala po akong problema dun. Yung akin lang po is, pwede ko po bang madala yung account ko sa bahay? Kasi may ano na po kasi ako ngayon. May PC na po ako, may headset na po, may camera na po, may sarili na po akong gamit. Bali, hindi ko na po needed na Parang gumamit gusto pa mong ng... mag-work from home. Oh, yes po, exactly. Gusto ko Mahaba pong na hair mag-work niya, may from PC na siya, may home. internet na siya, gusto may niya mag-work meron na siyang from earphone. home. Mahaba na hair niya. Oo nga. Okay, so, okay, so, meron na ako. Okay. sige. So, ngayon, okay, ang work from home is actually, nung pandemic, di ba, it was like made policy. But right now, ang work from home is now up to the discretion of the company or the employer. So, although it is now accepted as an arrangement, you cannot force an employer to institute a work from home Set up. if it is not kung ayaw nila, kasi kung tingin nila it's not going to lead to productivity or it's not going to, for various business reasons. Ngayon, Lynn, ang dyan is that, tanungin mo yung employer mo. I think naman papayag sila kasi kung hindi ka naman, if you can assure them that you can still, 'di ba? Kung output oriented naman 'yan, Yeah. 'di ba? Tinry mo na ba tanungin? Nag-try po ako, pero hindi po kasi sila nag-allow. Pero yung native camp po kasi, is intended po siya for work from home. Native, ano ba yung native camp? Kanina mo pa sinasabi yon. Ano yung native camp? Yan po talaga yung tunay na company ng ng ESL teacher po dito sa Mindanao. So, okay. So, yung company na yon is talagang was additionally designed to be work from home. Nagsimula pa siya ng pandemic. Yes. Yes po. Yes Tapos po. ngayon nag-decide sila na
maging ano na lang, yung meron ng on-site. Yung ano lang po, yung management lang po yung nag-decide noon na gagawa sila ng hub, magpo-provide sila ng PC, tas internet connection. So balik kami, mga teachers, nakikigamit lang po kami ng mga gamit nila. Yun po yung binabayaran namin na 20% every cut-off. Kaya So in short, kaya gusto niya dun sa bahay niya, para hindi na siya magbabayad ng 20% kasi may cut. Oo, may cut. Yung employer naman niya ayaw dahil merong extra income doon, kinakaltas doon sa kanilang PF. Tama ba ako? Yes po. Kung ayaw nila, paano yun, Lynn, kung ayaw nila, ayaw mo na dun sa work mo? Yun din po. Yun yung tanong ko po, kung pwede po bang iuwi ko yung account ko. Kasi sarili kong account ko po yun. Ako po Ang yung mga nag-demo. Ako po yung mga estudyante mo yung mga yon, kumbaga yung ESL. Pero sila ba ang Ako po kumuha kasi ng naghirap estudyante? nun. Sila ba? No po, ako po, sarili ko Yun pong naman pala. sikap Actually, yun. ganito yan kung ayaw mo na dun sa employer mo, Mag-resign ka. pwede kang mag-resign. At kung gustong-gusto ka naman talaga ng mga estudyante mo, susunod naman sa'yo yan. Hindi, tanong ko lang, wala bang ano yun? Yung parang after you resign, baka hindi ka pwedeng gumawa ng negosyo ng katulad nun sa akin, Oo, may non-compete ka ba? Meron ka ba pinirmahang mga kontrata May for ganun ka non-compete? ba? Wala po akong pinirmahan na kontrata pagpasok ko po sa kanila. Oh, yun Literal naman po pala na eh. wala po akong pinapirmahan. At gamit lang po Okay. talaga ako ng mga gamit nila. May Pero ako po marugdog ang naghirap nun damdamin niya. ng sarili kong Oo nga account. Ako po yung nag-demo doon, ako lahat. Siya daw ang nga naman Except lahat lang kasi. doon sa mga kapapile nila. ang daigdig. Okay, fine. Okay. At di ba? dahil dyan, check ka, di mag-resign ka na lang At dyan. susunod sa'yo. At makukuha mo Pero rin yung mga accounts mo. Inaano po kasi nila ako para Ano? bang tinatakot nila ako na ipapa-terminate daw nila yung account ko. Yun po yung problema ko. Bakit pag tinerminate nila yung account mo, ano mangyayari? Mawawala po yung native camp na account ko po. Hindi po ako makapagturo. Sure lang ba? Hindi ko maintindihan. Hindi, Bakit? actually parang okay. Is that the only way that you can do ESL sa Sa kanila Yes, lang po. ba yun? Oo, it's Yes a platform So, Yes, po. it's a Natakot po platform. kasi nila ako na i-re-report nila yung account ko, i-terminate daw nila ako. Ay, huwag ka masyadong magpapatakot sa mga ganon. Pero Paano kung kanila nga yung ganung, baka hindi siya talaga well, you cannot makuha, no? Hindi kasi correct me Lynn kung ako yung nagkakamali. But ESL hindi naman siya yung parang exclusively na doon sa native camp, 'di ba? You can teach ESL Yes, outside po. of native camp. So I don't So, see ba't ka why. Yes. natatakot na tatanggalin ka nila Oo nga, so I don't- somewhere? So if you're natural that if you resign, Tatanggalin niya your talaga. account will be Terminated. will terminated. So ang mangyayari dyan is kasi natatakot siya na baka hindi na siya mahanap ng kanyang mga estudyante, no? Sa pag ikaw ay nag-resign. Hindi ka ba pwedeng mag-create on your Oo own? nga Sabihan mo na yung mga estudyante mo, yun na parang you might resign if they want to join you. And will you be penalized for that? I don't think so. Mga students, mga yan It's their Their choice. choice, It's yeah. their choice on kung sino yung instructor na gusto nila. Di mag-download ka na lang ng app supposedly na suitable for your personal personal gain, personal system siguro para ikaw kasi para hindi mo sila kasi baka ma-demanda nga naman siya pag ginamit niyo. So bakit terminate na rin? Oo nga. So parang kasi merong mga yung mga ganyan na mga nagtuturo ng second language. Sometimes they use nga naman curriculums na owned by some companies. The way yung mga modules, Yeah. diba? So do not use the modules of your but as to Create teach, your own. Create your own. Oo. Siguro sa tagal mo nang ginagawa, marunong ka na, di ba? Tsaka iba naman na alam ko, nagtuturo ng ganyan na hindi naman yung iba-iba yung mga programa nila. Just as long as matututo yung O again, andun na yung paalala sa'yo ni attorney, no? Kasi syempre, bawal nga naman kung silang gumawa nilon, kanila yon. So, gawa tayo ng sarili natin. Kasi nga, baka ikaw pa mademanda, di ba? sign language pala. Ito, Native Camp, ASL. American Sign Language Lessons. Okay. Got it. Kakala ko yung ESL, English as a second language. Okay. Now, ang tanong ko,
Ngayon, ready ka na ba na umalis dyan? Sure ka? Oh, yes naman po. Ready naman po. Oh, yun naman pala. Actually, ang ganda ng skill set mo kung teaching sign language. Oo, maraming in demand yan. Hindi lang Oo. naman sa US yan or hindi lang dun sa area na yan. Oo, Pagka huwag kang marunong ka. mag-alala. I don't think that you should worry about this one. That with the skill set that you have acquired that's here, true, that's true. parang merong kukuha at kukuha sa'yo. Tanong lang, nag-training ka ba dyan? Baka sila ba nag-training sa'yo? Hindi. Wala kang ganun na pagka, nako, bawal ka mag-resign. Wala po. Wala. Oh, Wala yan. po. Malayang-malaya ka. Malaya ka. Okay, sige. Good luck sa'yo, ha? Okay po. Thank you. Thank Okay. you. Okay, bye. ASL pala. Kasi Oo merong nga. ESL. Pero pareho rin naman yung advice. You can, if you're unhappy, go. Oo, Diba? true. If you feel like you can do it on your own, kasi progress naman yan eh. Oo. Going to a greener pasture, Oo. Bakit mo ko pipigilan? Hello? Tsaka ano yan eh, ang mga employer-employee relationship, hindi yan parang kasal. Di ba? Kung hindi ka na masaya. Di ba? Hindi. Kung ibang kasal nga eh, ang iiwan. Ganun. Ito lalo Okay, na sigurong pagtrabaho lang. Okay, sige. Ito, si Rowena, 38 years old ng Quezon Province. Hingi lang po sana kami ng legal na advice. Yung biyenan ko po kasing lalaki ay kasal sa una niyang asawa at may anak po sila. Naghiwalay po sila at pagkatapos ay nag-asawa ulit ang biyenan kong lalaki. Siya po ang biyenan kong babae ngayon. Okay. Namatay na ang biyenan kong lalaki 9 years ago. May lupa po sila ngayon na tinitirahan ng bayaw ko na kapatid ng asawa ko. Binigyan din po dati ng lupa ang mga anak sa unang asawa, pero binenta po nila yon. Ngayon po ay humihingi ulit sila ng parte o pwesto sa lupa ng mga bayaw ko. May karapatan po ba silang humabol? Kahit wala pang titulo ang lupa at hanggang ngayon ay binabayaran pa rin ng mga bayaw ko. Sana po matulungan nyo kami at mabigyan ng solusyon ng aming problema. Okay. So, in short, si lalaki, si lalaki ang una. Si Biena ng lalaki ay Si kasal siya sa Bienano, una. meron siyang unang asawa, tapos noon, kasal sila, pero naghiwalay. Meron siyang pamilya dun sa una. May Pero mga anak yun sila. lang, kasal sila. Tapos nag-asawa ulit. Nag-asawa ulit eh. Anong ibig sabihin nung nag-asawa ulit? O, yun na nga eh. Kung sasabihin natin nag-asawa ulit, Legal ba yun? Assuming na legal. O baka namatay na. Ano ba yan? Teka muna, wait a minute, kaping mainit. Wala Oo siyang nga eh, sinabi. walang sinabi. O, sige, ito yan, okay. Sige. Kung may asawa sa una, tapos kunyari namatay, debyudo, of course, she can marry again, di ba? Yes. Kung nagpaanal, of course, she can marry again. Pero, Paano kung hindi? kung hindi, the illegitimate children yung sa pangalawa. Pero paano nangyari yun na nakapag-asawa siyang ulit? So, let's assume na it's Baka namatay. let's Sige, yun na assume- lang muna. Let's assume na it's all legal. Okay, It's patay. all- it's Patay all- lang, namatay at nag-asawa ulit. let's- Naghiwalay, so, tapos lahat namatay. ay legitimate. Sige. Lahat ay lehitimong anak. Kasi iba-iba po ang magiging sagot ni attorney pag hindi hulihitin mo, ha? Oo, kasi iba eh. Kasi iba yung hati, iba yung... Oo. O ngayon, i-presume natin, kunwari po ha, anong pangalan niya? Si Rowena. Uy, Rowena, kunwari. Kasi hindi namin nakuha masyado yung kwento mo. Kunwari Hindi naman kompleto. Kasi hindi kompleto. Oo. Kunwari yung iyong biyena na lalaki, Ay, kahit na naghiwalay siya, pero naging byudo na siya, kaya siya nakapag-asawa. Yun ang senaryo natin. O, ngayon ang scenario natin yun. Kasi that assumes na lahat ng mga anak sa una at sa yung asawa at yung mga bayaw ay lahat ay legitimate. Kasi pag ganon, legitimate. Di ba? So, namatay po. Kaso na unang namatay yung lalaki. 9 years ago. Oo. So, buhay pa si Buhay yung mother-in-law, biyenan. si mother-in-law, di ba? Na babae. So, may lupa po sila na ngayon na natitira ng mga bayaw ko. So, okay. Ang problema niyan, binigyan na po ng lupa ng mga anak sa unang asawa. Pero binenta nila. Binigyan na lang lupa nung tatay nila. Yung unang anak. Pero binenta daw nila. Ngayon po, humihingi sila ulit ng parte nila. Okay, kasi ganito yan. Ang mga anak sa una are
really heirs of the father still, di ba? So, ngayon, kunyari ito, nabigyan na nung una, pero namatay na nung 9 years ago, ngayon, I assume na yung nabigay na lupa sa kanya mga bayaw ay doon yung binigay nung namatay. Meaning yun ang namanan nila nung namatay. In short, parang siguro lang ha, baka lang to ha. Hindi pa baboy, hindi pa manok, baka pa lang. Nagbigay na ng lupa, o ito sa inyo na to. Yan. O ito, nagbigay na ako sa inyo, inyo na ito. So, nung binigay niya, di pa siya patay, syempre, ano pa siya, okay pa siya. Pinaunan na niya yung lupa para sa mga anak niya sa unang asawa. Oo, kasi nga, actually tama yun. Kasi ang nangyayari dyan is that, ang rule is, kunyari, kung if you are a widow or a widower, at meron kayong conjugal property ng iyong asawa na yumaon na, at gusto mong mag-asawa ulit. Yung 'di ba ang rule is that kung ikaw yung mag-aasawa at wala kayong prenup, ang property regime nyo ay absolute community of property, meaning kung ano ang sa akin bago tayo ikasal at anong sa'yo bago tayo ikasal ay magiging sa ating pareho. 'Di ba? However, if it happens na in this case, kunyari nga you had a previous marriage that was dissolved because nga namatay, at hindi nyo pa nasa-settle ang inyong conjugal property noong time ng namatay yun, meaning hindi kayo nag-distribute, hindi kayo nagpamigay, or meron pang natitirang property doon, ang mangyayari is that, sa susunod mong kasal, ay forced na absolute na separation of properties, forced. Okay. Ang tanong naman natin dito, kasi yung lupa na yon ang nagbabayad na yung bayaw. Oo. So, ang mangyayari dyan is that, meron bang habol yung unang pamilya? Doon sa pangalawang lupa. Medyo mahihirapan sila kung nabigyan na sila at magkakwentahan kung magkano na yung naibigay sa kanila. Kung meron kayong mga katunayan, magsimula na ho kayong mangalap ng mga katibayan. Oo, kasi importante yun. kasi ano yung mangyayari dyan is that parang syempre, kung ikaw yung magmamana, first heirs, lahat yan, first and second children are all first heirs, but they have to share, absent a will, share equally. When we say equally, hindi naman yan yung parang, ang hirap kasi kung equally, yung equal na yan is in terms of kung magkano yung nakuha. So, kwentahin nyo kung magkano yung nakuha nila nung unang pamigay at yung kung magkano yung sa bayaw ngayon, kung sobra pa nga yung doon sa unang pamilya. Baka magsukli pa sila. Baka sila pa magsukli. Okay, yan ha. Pero dahil hindi po masyado klaro yung inyong text, mas maganda po siguro, dahil alam nyo na yung mga numero natin, tawag ho kayo Yes. para mas mabigyan kayo ng mas tamang payo ni attorney. Okay? Di ba medyo di ba natin mahal maintindihan kung ano nangyayari sa kanila. That's right. So, dapat talaga mas maliwanagan. Okay? But meantime, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. I'd like to greet my Papa Jimmy and Mama Trining and Babe Mac Castro ng hello. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. At ako yung abogada de Campanilla, si Attorney PG. Bye everyone. God bless you. Bye-bye.